Sige, isasama ko kayo sa isang nakakakilabot na paglalakbay, diretso sa puso ng mga alamat ng Pilipinas. Narinig nyo na siguro ang mga kuwentong binubulong tuwing gabi, di ba? Tungkol sa nilalang na humahati sa sarili, nagkakaroon ng pakpak at nangangaso sa ilalim ng liwanag ng buwan. Oo, ang tinutukoy ko ay ang manananggal. Isipin nyo ito, tahimik na gabi sa probinsya. Mabigat ang hangin, lahat ay nasa loob ng bahay. Ang tanging tunog ay ang huni ng mga kuliglig. Bigla, may aninong dumaan sa bintana mo. Diyan na papasok ang takot. Dahil naalala mo ang sinabi ng lola mo, huwag na huwag mong ilalayo ang bawang o asin. Pero ano ba talaga ang manananggal? Sabi ng alamat, mukha siyang magandang babae sa araw. Pero sa gabi, nagbabago siya. Ang kanyang pangitaas na katawan ay humihiwalay sa kanyang mga binti. May lumalabas na parang pakpak ng paniki sa kanyang likod at lumilipad siya sa langit, naghahanap ng biktima. Ang paborito niyang puntirya, mga buntis na babae at mga natutulog na magkasintahan. Nakakatakot, diba? Ngayon, alam kong iniisip nyo, kuwento lang yan. Pero tanungin nyo ang sinumang lumaki sa probinsya at ikukuwento nila sa inyo ang mga gabing hindi sila makatulog kapag ang bawat ihip ng hangin ay parang tunog ng pagaspas ng pakpak. Ibig kong sabihin, sino ba naman ang hindi matatakot? Ang manananggal ay hindi lang basta halimaw. Siya ay simbolo ng ating pinakamalalim na takot, ang mga bagay na nagkukubli sa dilim, naghihintay na tayo ay maging kampante. At pakinggan nyo ito, may mga paraan para protektahan ang sarili. Panatilihing malapit ang bawang. Maglagay ng asin sa bintana. Huwag na huwag iwanang bukas ang mga bintana sa gabi. Kung makita mo ang kanyang ibabang kalahati na nakakalat sa mga damuhan. Budburan ng asin o abo, hindi na siya makakabalik at sisirain siya ng araw. Kaya bakit patuloy nating ikinukuwento ang kuwentong ito? Henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Siguro para paalalahanan ang sarili na maging maingat. Siguro para lang takutin ang ating mga kaibigan tuwing sleepover. O siguro, sa kaibuturan, gusto natin kung paano tayo ikinokonekta ng mga alamat na ito sa ating mga ugat, sa ligaw at misteryosong bahagi ng pagiging Pilipino. Sa susunod na makarinig ka ng kakaibang tunog sa labas ng bintana mo, tandaan baka hangin lang. O baka iba, huwag kalimutan ang bawang kung sakali. Salamat sa pakikinig at kung may sarili kayong nakakatakot na kuwento, ilagay nyo sa comments. Baka basahin ko sa susunod.